Yung pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ah, Salamat sa Lord kasi narito muli tayo para pagbulayan yung kanyang salita. Nagsama-sama para manalangin. Nagsasama-sama para paglago ng ating pananampalataya, relasyon sa Kanya. At nandun yung pagtitiwala natin sa Kanya na sasamahan tayo sa lahat ng ating gagawin ngayong maghapon. Kaya laging paalala sa atin na mahalaga unahin yung makinig, magbasa ng Kanyang salita at alam natin na ito yung magiging daan o magiging tanglaw natin sa bawat daraanan natin, na ang nais ng Lord ay maging maayos tayo. Ang nais ng Lord ay maging okay tayo sa mga bagay na nagpapagulo sa atin dahil sa mga alalahanin. Ang nais ng Lord ay pagpalain tayo bilang Kristiyano, bilang kanyang mga anak. Kaya sa umagang ito, nawa makita natin yung makita at malaman na bilang Kristiyano, tayo ay lahat ng sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay pinagpala. Amen po ba doon? Kaya pamagat ng kwento natin ngayon, yung pinili upang pagpalain. Kaya marami tayong mga kwento kung bakit pinagpapala ang bawat isa sa atin bilang mag-aaral dahil sa kanilang masipag na pag-aaral. Nandun yung parangal sa kanila na pinapakita sa kanila, pinaparamdam sa kanila na maganda yung at maayos yung patuloy na pag-aaral nila. Kaya nandun yung parangal sa kanila. At nakita ko yun sa mga kabataan ng COH Banyadero na asipag nilang mag-aral. Kaya nararapat lang na sila ay bigyan ng parangal sa bawat ang tawag doon semester o kaya ganoon din sa atin sa isang pamilya. Nandun din yung pagpapala dun sa mga anak na nakikita natin na nandun yung pagsunod, nandun yung bilang anak, nandun yung respeto nila sa magulang nila, sa mga kapatid, at nakikita din ng mga magulang kung papaano ingatan at alagaan yung kanilang mga kapatid, no? Kaya nakikita nila na nandun yung nararapat lang din na sila ay pasalamatan, bigyan minsan ng reward o pagpapala sa kanila, no? May ibili mo ng ganito o bibigyan mo ng isang bagay na reward para sa kanila. Pero nawa sa umagang ito makita natin yung at malaman natin bilang Kristiyano, tayo ay pinagpala ng Diyos mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 12, talata 1 hanggang 3. Basahin po natin. Sabi po dito, tinawag ng Diyos si Abraham. Verse 1, sinabi ni Lord kay Abraham, iwanan mo ang bayan mo, ang mga kamag-anak mo,
pati ang bahay ng tatay mo at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Bibigyan kita ng maraming anak at apo at magiging isang malaking bansa sila. Ibibless kita at makikilala ang pangalan mo para maging blessing ka sa iba. Ibibless ko ang magbibless sa iyo, pero susumpain ko ang sumusumpa sa iyo. Dahil sa iyo, magbibless ang lahat ng mga bansa. Amen. Sige po, manalangin tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Samahan niyo po kami. Linisin yung aming karumihan, Panginoon. At dalangin na ang lalabas sa bibig ko, Panginoon, sa mga labi ko ay yung kadakilaan mo, ikay maparangalan, ikay nararapat pasalamatan, Panginoon. Dalangin na ang salita mo ay magiging pagpapala sa akin hanggang sa iba, Panginoon, na makakarinig nito. Dalangin na kagaya ni Abraham, Panginoon, na maging blessed ako sa kanila at maging blessed sila sa iba sa pamamagitan ng paggabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Samahan mo ang bawat isa, bigyan ng karunungan, katalinuhan na nagmumula sa inyo. Panginoon, tunay na kami ay walang magagawa kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon. Wala kaming kakayanan, Panginoon. At sa inyo malinaw na makagagawa kami ng bagay na kalugod-lugod sa iba sa pamamagitan mo. Panginoon, maraming salamat po. Nawa maging pagpapala ang iyong salita sa umagang ito. Aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Yun po, sa binasa po natin na nawa makita natin yung at malaman bilang Kristiyano tayo ay pinagpala ng Diyos. Kaya pamagat ng kwento natin, pinili upang pagpalain. Sabi doon sa verse 1 to 3, ayon sa mga talata na ating binasa, si Abraham ay kalaunan ay tinawag sa pangalang Abraham. Ay tinawag at sinugo na linisin ang kanyang bayan, lisanin yung kanyang bayan, yung tahanan, yung ama, at mga kamag-anak at pumunta sa isang lugar na itinuro sa kanya ng Diyos. Kasama ng kamag-anak na ito ay ang mga pagpapalang ipinangako sa kanya ng Diyos. Kaya ayon din sa talata sa verse 4, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos at sinama pa niya yung kanyang asawa na si Sarah, ang kanyang pamangkin na si Lot, at ang kanyang mga alipin. Bitbit din niya ang mga napundar niyang kayamanan. Ginawa niya ito nang siya ay 75 taong gulang. Minsan din kapag tayo ay yung ang tawag doon, pinapunta sa isang lugar na hindi sigurado, ang hirap din minsan sumunod po, lalo na't hindi mo alam yung lugar na pupuntahan mo. Pero dahil sa iniutos at nandun yung pananampalataya, nandun yung pagsunod niya, walang pag-aalinlangan. Ganun din tayo bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Alam nating mahirap pero kasama lagi natin ng Diyos. Kaya ang mga pangako ng Diyos kay Abraham ay labis na nakamamangha. Ating isipin siya ay pararamihin at gagawing isang malaking bansa. Pagpapalain yung kanyang buhay
at siya'y magiging tanyag. Marami rin ang marami rin ang pagpapalain dahil sa kanya. Amen. Maging po tayo, no, lagi din tayong maging blessing sa iba, na lagi din na nababasa natin, nababanggit natin, naririnig natin, na maging pagpapala tayo sa iba, maging ilaw at asin tayo sa iba. Lagi natin din nababanggit na unahin natin yung ating tahanan. Maging magandang halimbawa tayo sa ating tahanan. At yun yung magiging tawag doon, yung magiging tawag doon, magandang halimbawa din sa iba. Kaya kagaya ni Abraham, nandun yung magandang isang halimbawa na ginawa niya, na sumusunod sa Diyos, na kahit di niya alam yung pupuntahan. Ganun din tayo, na sa pamamagitan ng ating ding pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, alam natin na sasamahan niya tayo. Sinabi rin ng Diyos na ang pagpapala sa Kanya ay pagpapalain din, at sino mang magsumpa sa Kanya ay susumpain. Kasama pa rito ang lahat ng mga bansa ay pagpapalain din dahil sa Kanya. Tunay na siya ay tinawag upang pagpalain at maging pagpapala. Yun yung makita natin dito sa kwento na to, na maging pagpapala din tayo sa iba. Na lagi natin binabanggit na simula sa ulo, sa puso, dumaloy sa kamay, makarating sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan o bawat tao na nakakasalamuha natin. Bilang isang Kristiyano, maging pagpapala din tayo sa iba. Nakita ng Diyos na si Abraham ay matuwid at tapat, kaya siya ang kanyang pinili upang bigyan ng ganitong malaking pagpapala. Si Abraham ang kanyang pinili upang pagmula ng lahing hinirang ang bayan ng Israel. Ang pagpapala niya ay hindi lamang paramihin ang mga anak at apo ni Abraham, kundi sa paglipas ng mga henerasyon ay pinlano ng Panginoon na nasa lahing ito ang magmumula ang tagapagligtas ng sanlibutan, ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba doon? Ulitin ko po, kung sa paglipas ng mga henerasyon ay pinlano ng Panginoon na lahing ito ang magmumula ang tagapagligtas ng sanlibutan, ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba doon? Tunay ngang napakalaking pagpapala ang nakamit ni Abraham mula sa Diyos. Kaya paano ba natin to may apply sa personal nating buhay? Sinabi sa kasulatan na ang mga na kay Kristo ay itinuring na mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Buksan niyo po sa Galatia 3:29. Yun, hanapin na po. Galatia 29.
Nakita niyo na po. Galatia 3:29. Sabi Pinay version po. At since kay Christ na kayo, mga descendant kayo ni Abraham, at tatanggapin ninyo ang mga pangako ng Diyos. Ito'y nangangahulugan na sa pamamagitan ng ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus dun sa krus ay matatanggap din natin ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Amen po ba doon? Dahil sa pamamagitan ng ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, matatanggap din natin yung pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Kaya meron akong iiwanan tanong sa inyo na ano-ano yung nagsisilbing patunay ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Ulitin ko po, ano-ano yung mga nagsisilbing patunay ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, paano po natin maibabahagi ang pagpapalang ito sa iba? Paano po natin maibabahagi ang pagpapalang ito sa iba? Kaya ang layunin natin ay yung malaman na bilang Kristiyano tayo maging pagpapala sa iba. Na tinibos tayo ni Jesus mula sa sumpa ng kautusan. Yung ang banal na Espiritu yung nagsisilbing patunay na tayo ay pinagpala din ng Diyos pamagitan ng banal na Espiritu na ang tawag doon, siya yung nagtuturo sa atin, siya yung gumagabay sa atin, pumapatnubay sa atin. Na ganoon din, yung banal na kasulatan na mahalaga sa atin na bilang isang Kristiyano na tayo ay makita na ang katiyakan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya buhay na binago ng Panginoong Jesus. Na yun, yung mga buhay patotoo natin na alam natin na yung kanyang salita, yung alam natin na nandun yung banal na Espiritu, at alam din natin at natatayuan natin na sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo dun sa krus, madidinig at diringgin yung ating mga panalangin. Kaya paano ba natin ito may ibabahagi sa ating mga mahal sa buhay? Kaya maging ilaw at asin tayo sa tahanan natin at sa labas ng tahanan natin. Na yung asin, yung simbolo ng blessing sa iba, at ganun din tayo maging asin tayo sa iba, maging malasa, pampalasa tayo doon sa iba. Kaya tayo ay pinagpala, binless, kaya maging blessing din tayo sa iba, na yung liwanag ay ito yung simbolo ng buhay patotoo sa iba, kung papaano binago ng Panginoong Hesus ang ating buhay simula nang tumanggap tayo, sumampalataya sa Kanya. Kaya yun po, sa umagang ito, pinili tayo upang pagpalain at maging pagpapala sa iba. Amen po. Sige po, manalangin tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito sa iyong salita. Tunay na kami ay iyong pinagpala, Panginoon. At dalangin namin na kami ay maging pagpapala din sa iba, Panginoon, na kung papaano mo iningatan kami, ganun din yung pag-iingat namin sa bawat mahal namin sa buhay.
kung papaano mo kami ah, iningatan, makita din sa buhay namin. May lapit din namin sa personal na buhay. Kaya salamat sa Panginoong Kristo. Salamat at nagkaroon kami ng katiyakan ng kaligtasan, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya na yung kamatayan niya sa krus ay sapat at kumpletong kabayaran. Panginoon, sa umagang ito, dalangin na ang iyong salita ay maging pagpapala, Panginoon, sa iba. At lumakad kami na kasama ka, na nagliliwanag ka sa amin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Sa umagang ito, i-bless niyo po ang bawat isa't mapuspos ng iyong banal na Espiritu na gagabay, tutulong na makita at makasunod sa iyong kalooban. Panginoon, ikaw lagi ang maghari sa aming buhay, Panginoon. Tanging kalooban mo ang masunod, Panginoon, at hindi yung kalooban at yung kagustuhan namin. Panginoon, tanging ang isip namin ay sa inyo lang nawa nakatuon. Panginoon, ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan, Panginoong Kristo. Amen. God bless po.